Kabanata 2086. Kabanata 2 layunin ng templo ng mga patay. Puno ng pananakot ang mga salita ng strategist. Kung ito ay sa nakaraan, ang mapagmataas na Castellan ay ibababa ang telepono ng direkta sa sitwasyong ito. Ang matanda at patay ay hindi na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Iba ang oras na ito. Dahil ang nagsabi nito ay isang military advisor. Mula sa simula ng pagkilala sa tagapayo ng militar, si Castellan ay walang kapantay na naniniwala sa karunungan at pananaw ng kabilang partido. Okay, then tell me, ano ba talaga ang nangyayari? Pinaikit ni Castellan ang kanyang mga mata. Hindi niya ibinaba ang telepono. Ngunit labis siyang nabalisa. Bagamat kilalang-kilala niya ang military advisor, hindi niya matanggap na tinulungan ng military advisor ang isang outsider para banta siya ng ganito. Tinabi ng strategist sa isang malalim na boses. Tinabi ko kanina na ang iyong impormasyon at katalinuhan ay hindi kailanman maihahambing sa Beerhoff. Kaya umaasa akong maaari kang makipag-usap sa taong ito sa pinakamalawak na posible sa hinaharap. Ang hari ng katalinuhan ay nakikipagtulungan upang mapakinabangan ang papel ng kanyang network ng Ketea. Dinuhan. Sa kasalukuyan, nagawa na ito ng Temple of the Sun, at napakaganda ng epekto nito. Ang mga taong tulad ni Beerhoff ay mga mersenaryo lamang. Businessman lang yan. Tila hinamak ng mapagmataas na si Castellan ang tinaguri ang hari ng katalinuhan. Sa mata ng panganay na anak, maaaring ibenta ni Beerhoff ang parehong impormasyon sa maraming tao. Sa kasong ito, ang pagiging confidential ng impormasyon ay nawala. Kapag ang lahat ay maaaring makipag-ayos sa pera kasabay nito, ang katapatan ay nagiging isang katatawanan. Naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit, Tilin, kailangan ko pa ring ipaalam sa iyo na maraming paraan para magawa ang isang bagay. Kung mananatili kang ganito magpakailanman, tataas lamang ang iyong mga limitasyon. Ang kasarian, sa mata ng kaaway, ang iyong kahinaan ay lalawak ng walang hanggan. Ang pangungusap na ito ay tama, kapag ang iba ay lubusang naiintindihan ka, iyon ay kapag ikaw ay ipinako sa kamatayan. Ang bawat Diyos sa madilim na mundo ay may kanya-kanyang katangian. Hanggat pinag-aaralan nilang mabuti ang kanilang mga karakter, matutukoy nila ang kanilang mga kahinaan. Mula sa puntong ito, ang pinakamahirap na tao na harapin sa madilim na mundo ay ang Diyos ng araw na si Apollo. Ang dahilan kung bakit siya naging napakatigas na buto ay dahil ang taong ito ay walang nakapirming pag-uugal. Ay, estilo. Sa larangan ng digmaan, madalas kang makakagawa ng hindi mahuhulaan at hindi mahuhulaan ng mga trick. At sa tulong ng super think tank, ang military division, kahit si Zeus ay hindi nag-iisip na makakain niya ang Temple of the Sun sa isang kagat. Bagaman si Castellan ay mayabang at matigas ang ulo, naiintindihan niya ang katotohanan ito, at handa siyang makinig sa mga salita ng tagapayo. Sige. Walang pakialam ang strategist kung narinig man ni Castellan ang mga salitang ito o hindi, at mahinang sinabi. Matagal na akong nakipag-usap kay Beerhoff. Sa kanyang opinyon, ang templo ng araw ay itinuturing na templo ng kamatayan. Ang kabanata ay target para sa operasyon. Na siyang pinagkasunduan ng lahat, ngunit halos walang makahuhulog kung sino ang pangalawang target ng kabanata 2 ng templo ng kamatayan. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang bumangon sa puso ni Castellan, at nagtanong siya, sino ito? Atlantis, mahinaong sabi ng strategist. Ngunit ang pangungusap na ito ay parang bolt mula sa asol, at bigla itong sumabog sa tainga ni Castellan. Atlantis. Paano ito magiging Atlantis? Ang mga salita ng strategist ay talagang lumampas sa inaasahan ni Castellan. Sa mga mata ng lahat sa madilim na mundo ng kanluran, nagkaroon ng katahimikan ng 1,000 taong gulang na pamilyang Atlantis ay lubhang makapangyarihan. At walang nakakaalam kung gaano karaming yaman ang kanilang naipon sa ilalim ng tubig sa Venice, at dahil sa kanilang napakalakas na talento sa dugo, kakaunting tao ang handang maging kaaway nila. Si Zeus ang hari ng madilim na mundo. Sa ibabaw, tila walang problema sa pangungusap na ito. Ngunit ang mas malinaw na alam ng maraming tao ay ang napakatalino na pamilya na nagsimulang aktibong magtago bago ang Middle Ages ay ang tunay na walang koronang hari ng buong madilim na mundo ng kanluran. Tandang padamdam. Wala silang mga korona sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ngunit sila ay kumikinang sa buong katawan. Ngayon, unti-unting lumutang ang hindi nakoronahan na hari.
Ang kanilang mga galaw ay hindi malaki, ngunit hindi sila maliit. Pakiramdam ng lahat sa madilim na mundo ay paparating na ang bagyo. Kung ang hindi nakoronahan na hari ay gustong magsuot ng korona, gaano kalungkot ang buong madilim na mundo. Gayunpaman, sa napakalakas na pamilyang Atlantes, may magkukusa na ituring sila bilang mga target para sa operasyon. Nasira ba ang utak ng templo ng kamatayan? Anong ginagawa nila? Hindi maiiwasan na magkaroon sila ng kumpiyansa na lumaban sa Golden Family tulad nito. Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa isip ni Castellan, at same time niyang sinabi. Gaano kay Toto ang bagay na ito? Kakagawa lang ba ni Bierhoff? Ang strategist ay hindi direktang sumagot, ngunit sinabi. Tilin, dapat kang maging malinaw sa isang bagay, mas maraming mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng lahat, mas malamang na mangyari ito. Nang inunguya ang pangungusap na ito, puno na ng ningning ang mga mata ni Castellan. Masyado siyang pabaya. Kakalabas pa lang ng Atlantis sa dulo ng iceberg, na target na siya. Ang direksyon ng templo ng kamatayan ay maaaring tila isang pantasya sa unang tingin, ngunit sa katunayan, makatwirang pag-aralan ito. Kung may matinding salungatan sa pagitan ng Temple of Death at Atlantis, tiyak na hindi makikialam ang ibang mga Diyos. Sa paglipas ng mga taon, ang panunood ng isang magandang palabas na may isang braso ay naging hindi nakasulat sa mundong ito. Ito ang mga patakaran. At kung talagang kinakain ng templo ng kamatayan ang gininto ang pamilya. Kung gayon ang mga samsam na nakukuha ng kabilang partido ay mailalarawan lamang bilang horror. Kung talagang mangyayari ang sitwasyong ito. Atlan ng libu-libong taon ng akumulasyon sa Atlantis ay nahulog na lahat sa mga kamay ng templo ng kamatayan, kaya gaanong kakilakilabot na dapat lumawak ang enerhiya ng puwersang ito. Ang Atlantis ay nakaipon ng libu-libong taon ng mga kayamanan, ang pag-iisip tungkol dito ay nagpaparamdam sa mga tao na kumukulo ang dugo. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Castellan. Nakaamoy siya ng malakas na sabuatan. Simula nang iwan niya ang pamilya at tunay na nagpakita sa mata ng mundo. Bihira na si Castellan sa ganitong estado. Dati siya ay napakatiwala at walang talo. Ngunit ngayon, gayunpaman, nadama ni Dilin na ang pangyayari ngayon ay nagparamdam sa kanya ng partikular na kawalan ng katiyakan. Nang mapagtanto ko ito, ang pinakamatandang kasama, na noon pa man ay labis na mapagmataas, ay nakadama ng malalim na pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso. Ngayong napag-iwanan na niya ang mga gawain ni Goslan. Kanino na lang ang personal na damdamin ng kanyang kapatid? Kung ikukumpara sa kapalaran ng pamilya ng Atlantis, ito ay talagang hindi gaanong mahalaga. Guro, sa iyong palagay, mayroon pa bang mas mahusay na paraan? Natahimik sandali si Castellan bago niya sinabing, gusto kong pigilan ang microduplication. Dapat gawin ang anumang bagay upang maiwasang mangyari ito. Maswerte na sinabi ng tagapayo ng militar kay Castellan ang balita ngayon, kung hindi, ang Atlantis ay sinalakay ng masasamang templo ng kamatayan. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang salita, sabi ng sarhento. Lahat ng tainga. Mahina ang boses ni Castellan. Mayroon kang Poseidon. Mayroon kaming templo ng araw, Diyos ng dagat, at Diyos ng araw. Bahagyang ngumiti ang strategist, at tila hindi siya kinakabahan, na lubos na kabaligtaran sa estado ng Castellan doon. Kumpara. Poseidon. Nang marinig ang tatlong salitang ito, biglang nag-condensed ang mga mag-aaral ni Castellan. Lahat ay matalinong tao. Tulad ng para sa mga tagapayo ng militar, maiintindihan ito kaagad ni Castellan. Matapos manahimik ng 2 minuto, sinabi ni Castellan, alam ko na ang gagawin. Tumawa ang sarhento. Ngunit, Dylan, paano ako makikinig? Medyo nag-aatubili ka bang sabihin ito? Matagal na natahimik si Castellan bago niya iniba ang usapan at sinabing, ang may commander ang mananalo sa mundo, ang pangungusap na ito ay talagang hindi kasinungalingan. Iyon ay isang maling pahayag lamang. Umiling ang sarhento, tinanggal niya ang maskara, at nakansela rin ang electronic synthesis sound. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mukha, at ang strategist ay tumingin sa mga bituin sa kalangitan, at ang nakasisilaw na Milky Way ay naaninag sa kanyang mga mata. Mapalad si Apollo na nasa tabi kanya, sabi ni Castellan, at ang kanyang mga salita ay nagmula sa puso. Ito rin ang swerte ko. Dumagdag kaagad ang sarhento. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpakunot ng matinding kilay ni Castellan. Guro.
Kaya kung ibigay sa iyo ang anumang kondisyon na ibigay sa iyo ni Apollo, doblehin mo ito. Tila ang mga salita ni Castillan ay nagpasigla lamang kay Castillan. At ang kanyang boses ay biglang umalangaw-ngaw sa herd. Umalis sa templo ng araw at sumali sa Atlantis. Napangiti ang strategist at umiling. Dylan, dapat mong maunawaan na ang dahilan kung bakit ako nanatili sa tabi ni Apollo, at wala itong kinalaman sa mga termino o bayad o anumang bagay, dahil gusto kong manatili, naiintindihan mo. Dahil lang gusto kong manatili. Walang mas magandang dahilan kaysa dito. Agad na naramdaman ni Castillan ang hindi maipaliwanag na pagkabigo. Bukod sa kanyang background at hitsura, sa usapin ng military division, si Castillan ay ganap na ikinumpara ni Surui. Ang mapagmataas na lalaking ito na ipinanganak na may gininto ang kutsara ay sa wakas ay alam na kung sino ang kanyang pinakamalaking kalaban ngayon. Apollo. Ang lalaking ito mula sa silangan ay talagang ginawang ganap na pagkatalo ang marangal na gininto ang pamilya na panganay na anak. Masyado kang nag-iisip, Dylan. Tinabi ng strategist. Dapat mong hulaan na anuman ang kaakit-akit na mga kondisyon na iaalok mo, hindi mo ako ma-approach, at hindi mo man lang ma-approach ang araw. Sinumang pangunahing miyembro ng templo. Hindi maaaring mag-poach ng sinuman. Literal na tinatamaan ng pangungusap na ito si Castillan sa mukha. Kitang-kita na napakalakas ng Sun Temple. Ang cohesiveness at fighting power ay higit sa lahat ay dahil sa sobrang charisma ni Surui. Bagamat marami siyang pagkukulang, walang alinlangan na siya ay isang malaking kapatid. Taos-puso ang mga tao, at ang mga kapatid ay handang magtrabaho para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. At ito ay natural na imposible para kay Castillan. Ang dahilan kung bakit siya magkakaroon ng napakaraming mga master na magtitipon sa paligid, hindi dahil sa kanyang katayuan. Hindi dahil sa kayamanan niya. Kung hindi, isantibi ang platform na ibinigay ng Atlantis, Castillan, ano ang ihahambing nito sa Surui? Dylan, magkaibigan tayo, kaya dapat kong sabihin sa iyo ang mga bagay na ito. Sabi ng strategist. Hindi ka dapat magmalaki, kung hindi mo malalaman kung may mga traidor sa paligid mo. Hindi ko alam kung may mga traidor. Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Castillan. Ibig mong sabihin, may mga traidor sa tabi ko. Kabanata 2087. Surui ay nasugatan. Umiling ang strategist. Dylan, hindi ko alam kung may mga traidor sa paligid mo, ngunit may iba't ibang senyales na dapat kang magsagawa ng malalim na pagsusuri. Ang mga mata ni Castillan ay napuno muli ng matinding kinang, at ang mga salita ng tagapayo ng militar ngayong gabi ay malapit nang masira ang lahat ng kanyang mga paghatol. Nang marinig ang katahimikan sa kabilang panig ng telepono, umiti ang strategist. Dylan, walang puwersa ang tunay na manalitik. Tulad ng templo ng araw. Bagamat walang problema sa ating inner circle, maliban sa core combat power at saka, kung gaano karaming tao ang na-infiltrate ng mga kaaway na puwersa, hindi ko alam. Nakinig si Castillan, nagsalubong ang mga kilay. Ang templo ng araw ay ganito pa rin. Pabayaan ng Atlantis. Pinaikit ng strategist ang kanyang mga mata. Hinayaan si Yefeng na hipan ang kanyang buhok. At sinabing, Dylan, sasabihin ko ulit sa iyo. Sa madaling salita, maliban kung mayroon kang isang nakamamatay na relasyon, walang katapatan na hindi mababago ng mga interes, lalo na ang iyong kasalukuyang estilo ng pamamahala, na madaling kapitan ng mga problema. Kung ang kabilang dulo ng telepono ay hindi isang military advisor kung gayon. Kung gayon ay talagang asar si Castillan. Ipinagmamalaki niya na hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na tanggapin ang gayong mga pagdududa. Imposible para sa akin na maging katulad ni Apollo, sabi ni Castillan. Siya at si Surui ay may magkaibang grassroots background. Sa hindi nakikitang bansa ng Atlantis. Si Castillan ay isang marangal na prinsipe. Imposible para sa isang prinsipe na i-roll up ang kanyang manggas at maging tulad ng isang ordinaryong sundalo. Pagkasama kaming naglipat ng mga break mo. Kaya ni Surui. Kung gayon kailangan mo ring gumawa ng ilang mga pagbabago, para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kamag-anak. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya ang strategist na sabihin ang isang bagay. Siyempre, sa tingin ko kailangan pa kitang bigyan ng babala. Bahagyang ngumiti ang strategist. Ang templo ng araw ay naitatag sa loob lamang ng ilang taon.
At ang Atlantis ay umiral sa libu-libong taon. Ang makasaysayang kaibahan sa pagitan ng dalawa ay ibang-iba. Ngunit maniwala ka man o hindi, binuksan namin ni Apollo ang isang pinto mula sa iyong pamilya. Ano? Muntik ko nang masira phone ko minsan. Ang templo ng araw ay nagbukas ng pinto mula sa loob ng pamilyang Atlantis. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Hindi kaya may nasuhol na sa tuktok ng pamilya ng Temple of the Sun. Kung hindi, bakit sasabihin ito ng strategist? Kailan nangyari ang bagay na ito? Walang pader na hindi natatagusan ng hangin. Walang hanay ng mga bar aisles na bakal na hindi mabubuksan. Umiti ang strategist at sinabing, "Siyempre, hindi ko ginawa ito dahil may mali siya ako sa Golden Family, kailangan ko lang maging handa." Naramdaman ni Castilla na medyo nahihirapan ang kanyang paghinga. "Guro, sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Kung may mga tao sa tuktok ng pamilya na bumaling sa ibang puwersa, paano sila magsasalita sa mga pagpupulong ng pamilya sa hinaharap? Anong mga lihim ang mayroon ng Atlantis mula sa labas ng mundo?" Hindi alam ni Castilla kung paano ilarawan ang kanyang kalooban sa oras na ito. May galit, kawalan ng kakayahan, at kawalan ng kapanatagan. Ang masalimuot na pagsasanib ng iba't ibang emosyon ay nagpaparamdam sa kanya ng bipolar. "Hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo." Umiti ang strategist, at tila ang paghampas sa mapagmataas na Castilla sa ganitong paraan ay makapagpapasaya sa kanya. Hindi na ito ang Middle Ages, dapat mong bigyang pansin ang papel ng katalinuhan, at ang templo ng araw ay magagawang magbukas. Ang mga relasyon sa loob ng Golden Family ay nangangahulugan na ang ibang mga puwersa ay maaari ding tumahak sa landas na ito. Pakiramdam ni Castilla ay parang binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Nababalot na ng ulap ang mukha niya. Kahit sinong makarinig ng ganyang balita ay makararamdam ng sobrang scum. Sa kabila ng hindi mabilang na mga puno ng pino, tila nakita ng tagapayo ng militar ang ekspresyon ni Castilla, at lalo siyang napangiti. Siyempre, ang ibang puwersa ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng paraan ng Sun Temple, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Panipig. Ang pangungusap na ito ay napakasimple at nakakaaliw, at natural na imposibleng pagandahin ang pakiramdam ni Castilla. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ng strategist, "Samantalahin ang oras na ito sa China. Pag-isipan itong mabuti. Tumalon mula sa laro ng chess upang tingnan ang problema. Makikita mo na ang pananaw ay magkakaroon ng malaking epekto sa paghatol. Tungkol naman sa usapin ni Goslan, maaari mo itong iwanan pansamantala, paprotektahan siya ni Apollo." Pagkatapos magsalita, ibinaba ng strategist ang telepono. Habang ngumunguya pa si Castilla sa mga naunang salita ng sarhento, paulit-ulit niyang inuulit. "Tumalon ka sa larong chess para makita ang problema, tumingin ka sa larong chess." Matapos ulitin ito ng ilang beses, itinaas niya ang kanyang ulo, at ang mga mata ni Castilla ay puno ng kinang. Mahimbing na natutulog si Surui, ngunit biglang tumalikod si Gesilan. Natutulog siya sa gilid ng kama, pero pagtalikod niya, nahulog siya sa kama. Tinaktan niya si Surui nang walang kinikilingan. Tigaw ni Surui. Nagising siya sa sakit. Dahil, ang mga tuhod ni Gesilan ay nasa pagitan ng mga binti ni Surui. Bagamat may manipis na kubrekama, malinaw na naramdaman ni Surui ang sakit. "Madalas akong maglakad sa tabi ng ilog, paano ako hindi mababasa ng sapatos?" Tinipa at namamaga ni Surui ang bahaging iyon ng maraming lalaki. Gayunpaman, hindi tumugon si Gesilan, tumalikod siyang muli at nakatulog sa tabi ni Surui. Masyadong patay ang natutulog na ito. Pinisil ni Surui ang kanyang mga binti at lumanghap ng malamig na hangin sa loob ng 2 minuto bago niya nagawang alisin ang halos lahat ng sakit. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo para tingnan. At nalaman niyang normal na ang lahat, kaya't bumalik siya na may matagal na takot. Nakatingin kay Gesilan na natutulog sa sahig. Umiling si Surui, iniisip ang pinsalang natamo niya, hindi na siya nang ahas na magkaroon ng kahit anong intimate contact sa babaeng ito, kaya lang magagalit siya naturally, humiga siya. Sa kama kung saan natulog si Goslan. Bagamat nananatili pa rin sa kama ang mahinang amoy ng katawan ni Goslan, para kay Surui, na masakit, hindi nakaakit-akit ang halimuyak na ito. Nagising si Chapter kinaumagahan, at nagulat si Gesilan na nakatulog siya sa lupa, kaya panandali ang nagkwento si Surui tungkol sa pagbagsak niya sa kama.
Siyempre, nagkusa si Surui na itago ang mga detalyeng nakasakit sa kanya. Ngunit ang mga kasanayan sa pagmamasid ni Gesilan ay napakahusay. Sinabi niya, Surui, bakit parang medyo mali ang iyong poster sa paglalakad? Dahil bahagyang namamaga ang isang bahagi, ang mga binti ni Surui ay mas malapad kaysa karaniwan, at ang kanyang poster sa paglalakad ay medyo awkward. Sa pagtingin sa titig ni Gesilan, hindi na makapaghintay si Surui na makahanap ng siwang na mahukay. 2 beses siyang umubo ng malakas. Wala lang, pagkagising ko kagabi, hindi sinasadyang nabunggo ako sa sulok ng dingding. Nataman ka ba sa kanto? Sa gitna ng pagtataka sa mukha ni Gesilan, tumakas si Surui. Pagkatapos mag-almusal ay nagsaya silang dalawa sa pamamasyal sa Erhay Lake. Nagrente si Surui ng dekuryenteng sasakyan at nagplanong isakay si Gesilan sa asul na kalangitan at sikat ng araw. Sa kabutihang palad, ang pagsakay sa electric scooter na ito ay medyo mas komportable kaysa sa isang bisikleta. Kung hindi, sa hindi maipaliwanag na pinsala ni Surui, kung muli siyang sumakay ng bisikleta, hindi na siya lalo pang masasaktan. Si Goslan ay nakasuot ng bohemian-style floral dress ngayon. Nakasuot ng white-brimmed straw hat. Itinatago ang kanyang maselang mukha sa ilalim ng anino ng labi at ang anino ng black super. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahusay na pundasyon, naakit niya ang atensyon ng lahat sa sandaling siya ay lumitaw. Lalaki man o babae, hindi nila maiwasang itoon ang kanilang mga mata kay Goslan. Itinaas ng huli ang kanyang mahabang palda, inilantad ang kanyang malinis na mga binti, at pagkatapos ay umupo sa tapat ng electric car. Nang magsimula si Surui, natural na ipinulupot ni Goslan ang kanyang mga braso sa baywang ni Surui, at idiniin ang katawan nito sa likod nito. Ang sukat ng pagkilos na ito ay talagang mas malala ng kaunti kaysa sa halik sa bagyo kagabi, kaya ang puso ni Surui ay napakalma pa rin, at si Gesilan ay walang ibang ideya. Sa oras na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang naiinggit kay Surui. Isang maselang western na babae, hindi pa nila ito nakikita sa TV o sa totoong buhay. Ang ilan ay kinuha ko pa ang aking telepono para kumuha ng litrato. Asul na bugaw ang langit. Hindi tuyo ang simoy ng hangin, at sumisikat ang araw sa kanyang katawan. Tumingin si Goslan sa kumikinang na asul na tubig sa tabi niya, at ang kanyang magagandang mata ay naging mas maliwanag. Ito ay isang magandang pakiramdam ng pagpapahinga. Inilagay ni Gesilan ang kanyang baba sa balikat ni Surui. Tumingin sa malinis na aspalto na kalsada sa unahan, bahagyang kinusot ang kanyang mga mata, at nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ito ay isang lugar na nagpapatagal sa mga tao. Nakangiting tumango si Surui. Sa katunayan, maaaring walang ganoong tanawin sa paligid ng Erhay Lake sa ibang bansa. Gayunpaman, sa proseso ng paglalakbay, ang mas mahalaga kaysa sa tanawin ay ang mood ng pagmamasid sa tanawin at ng mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa tabi ni Surui, makakapag-relax talaga si Gesilan, na magpapasaya sa kanya at gustong kumanta. Kinuha ni Surui si Gesilan ng kalahating oras. Nang huminto siya ay medyo hindi pa tapos ang huli. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Surui at naramdaman ang hininga ng kalayaan sa kanyang ilong. Nadama ni Gesilan na kung magpapatuloy ang estadong ito, kahit na habang buhay, ito ay isang magandang pagpipilian. Surui, maaari ko bang subukan ito? Sabi ni Gesilan, sabay turo sa dekuryenteng sasakyan, puno ng pananabik na subukan ang mukha niya. Hindi imposible. Saglit na nag-alinlangan si Surui, pagkatapos ay sinabi, ngunit kaya mo bang sumakay? Napakabilis ng ganitong uri ng pedal electric bike. At ayaw itong makita ni Surui ang eleganteng munting prinsesa na nakasuot ng mahabang damit ay nahulog sa isang napaka-inelegant na party ng kabayo. Dapat pareho ang bisikleta at dekuryenteng sasakyan, di ba? Hindi mahirap. Direktang kinaladkad ni Gesilan si Surui papunta sa likurang upuan, at pagkatapos ay walang humpay na hinawakan ang manibela. Halika, hawakan mo ang aking baywang, dadalhin kita. Nang sabihin niya ito, nagkaroon si Goslan ng pagmamataas. Si Surui ay walang magawa at hinayaan lamang ang kabilang partido na gawin ito. Ngunit ang upuan ng electric car na ito ay hindi naman ganoon kalaki sa simula pa lang, at magkalapit na sina Surui at Gesilan. Siya ay isang normal na tao pa rin, kaya ang kanyang pisyolohiya at psikolohiya ay unti-unting nagbago ng kaunti.
Medyo kinakabahan. Kumalma ka, huminahon ka, huminahon ka. Pinilit ni Isurui na pakalmayan ang sarili, ngunit gaano man kaganda ang paligid, mukhang hindi ito kasing ganda ng babaeng katabi niya. Napabuga ng hangin ang mahabang buhok ni Gesilan at tumama sa mukha ni Surui. Kagandahan. Ang bata ay nasa kanyang mga bisig, ang kamay ni Surui ay nakasuporta sa kanyang balingkinitang baywang, paano siya kakalma. Gayunpaman, si Surui ay nasugatan pa rin, ang posisyong ito sa pag-upo ay talagang makakaapekto sa pinsala. Hindi ko alam kung kailan, namula ang magandang mukha ni Gesilan, at ang dekuryenteng sasakyan ay parang hindi na kasing stable ng dati. Chapter 2088. Aalagaan kita basta pumayag ka. Sa wakas, tila hindi na control ni Goslan ang mga manibela, at ang takbo ng sasakyan ay unti-unting bumagal hanggang sa huminto ito. Isa rin siyang normal na babae. Bagamat medyo huli na siya sa ilang aspeto, mayroon pa rin siyang pinakapangunahing pananaw. Isa pa, mula nang bumuhos ang ulan kagabi, tila naliwanagan si Goslan sa bagay na ito, at mas sensitibo siya sa ilang bagay. Hindi na malayan ni Surui ang pagbabago sa Gesilan, huminga siya ng malalim. Ano ang nangyayari? Nagsalita si kasamang Xiaoxiao lahat ng may nanginginig na tunog ng buntot, ang estado ng produktong ito ay halatang hindi masyadong maganda. Sa hindi inaasahan, biglang bumilis muli si Gesilan, mabilis na dinala si Surui sa harapan. Saan ka pupunta? Sabi ni Surui. Hindi ko inaasahan na may sasabihin si Goslan na hindi ka panipaniwala. Gusto kong mapawi ng hangin ng init sa aking katawan. Sa iyong wikang incheck, ibig sabihin ay pumunta sa apoy. Upang pumunta sa apoy. Si Surui ay biglang natawa sa mga salita ni Gesilan. Tila sa mga nakaraang araw na kasama niya, maraming bagong salita ang natutunan ni Gesilan, at ngayon ay maaari na itong ituring bilang isang buhay na pag-aaral at paggamit. Ang ganoong tawa ay nagpabuga ng marami sa nakaraang kaakit-akit na kapaligiran. Naisip ni Surui ang nangyari, at hindi niya maiwasang umiling at ngumiti. Sa sumunod na 2 araw, ang lalaki at ang babae ay parang mag-asawa. Nagumagala sa dali. Tuluyan ng binitawan ni Gesilan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang munting prinsesa at hinawakan ang braso ni Surui. Habang kumakain ng merienda at nakatingin sa tanawin. Masunaring gumanap si Surui bilang isang cameraman. Ang taong ito ay bumili ng SLR camera on the spot at kumuha ng maraming larawan para kay Gesilan. Si Ghostline mismo ay napakaganda, at sa nakapalibot na tanawin, ang mga larawan ni Surui ay maganda kahit walang retoke. Sa dagat ng Erhay, sa ilalim ng mga puno ng cherry blossom, at sa simoy ng hangin, may magagandang anino ng Goslan. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnang mabuti ni Goslan ang mga larawang ito. Hindi pa niya naranasan ang ganoong sandali. Walang sino man ang naninira sa kanya ng ganito, walang nag-iingat ng bawat sandali para sa kanya ng ganito, na naging dahilan upang hindi makakalimutan si Goslan. Para kay Gesilan, ang mga larawang ito ay hindi malilimutang alaala sa buong buhay. Kung hindi dahil sa litratong ito, hinding-hindi niya malalaman na napakaganda at napakaganda niya, gumagalaw. Surui, salamat. Tiningnan ni Gesilan si Surui na natutulog sa sahig, at mahinang sinabi, ang kanyang mga mata ay napakaamo. Ang huli ay nakatulog at tila hindi makasagot sa mga sinabi ni Goslan. Bahagyang bumangon si Gosling sa kama, humiga sa tabi ni Surui, tumingin sa profile ng huli, pagkatapos ay pinagdikit ang kanyang mga labi at bahagyang hinalikan ang mukha ni Surui. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang ganoong ideya sa puso ni Goslan, napakabuti kung makakasama niya ang lalaking ito hanggang sa dulo ng mundo. Sa kasamaang palad, alam mismo ni Goslan kung gaano hindi makatotohanan ang ideyang ito. Hindi imposible para sa kanya at ni Surui na magkaroon ng kinabukasan. Ngunit ang posibilidad ay napakaliit. Alam niyang napaka-emosyonal ni Surui at hindi niya kayang hilingin sa kanya na isuko ang lahat ng mayroon siya, kabilang ang mga bagay, kabilang ang mga tao. Mula sa puntong ito, si Goslan ay mas mature kaysa dati. Mayroon siyang kalahating buwan upang magpahinga, at ngayon ay halos 4 na araw na. Pagkatapos ng isang araw, magkakaroon ng isang mas kaunting araw. Sa pag-iisip nito, medyo nalulungkot ang mood ni Gesilan. Kaya, 4 na salita lang ang sagot niya, iyon ay alagaan ang sandali. Sa ilalim ng patnubay ng ganitong uri ng pag-iisip, binigyan ni Goslan si Surui ng malalim na tingin.
Pagkatapos ay marahang itinaas ang kanyang kubrekama, at maingat na pumasok, gusto niya maging malapit sa kanya hanggat maaari. Si Tsurui ay nanatiling magkasama. Nang imulat ni Tsurui ang kanyang mga mata, si Gossilin ay natutulog sa tabi niya. Labis na nagulat si Tsurui sa sitwasyong ito. Hindi niya naalala na nahulog si Gossilin sa kama kagabi. Malinaw. Ang paglitaw ng sitwasyong ito ay maaaring mga hulugan lamang na ito ay isang pagpili na ginawa ni Gossilin na kusang loob. Sa pag-aakalang ang munting prinsesa ng pamilyang Atlantes ay natutulog sa iisang kama kasama niya, si Tsurui ay nagkaroon pa rin ng matinding pakiramdam ng hindi katotohanan. Sa pagtingin sa natutulog na magandang babae at sa kanyang mahabang pilikmata, naiintindihan na ni Tsurui ang kanyang iniisip. Maging si Tsurui mismo ay hindi alam kung saan dapat mapunta ang susunod na bagay. Nang magising si Gossilin, nakabili na ng almusal si Tsurui. Nang mabusog silang dalawa ay lumabas na sila ng kwarto at walang gana na umalis kay Dali. Para kay Gosling, ang bugaw na langit at lawa dito ay magiging hindi malilimutang alaala para sa kanyang buhay. Gusto kong pumunta dito ng ilang araw bawat taon, sabi ni Gosling sa kotse. Hindi imposible, pero kailangan mong pumayag ang matigas ang ulo mong kapatid. Umiti si Tsurui, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Jessilyn. Kinulo ang mahabang buhok ni Gosling, ngunit may masayang ngiti sa labi. Kahit hindi siya pumayag, maaari tayong magpatuloy sa pagtakas. Kumurap-kurap si Gosling. Katulad ng oras na ito. Tuwang-tuwa siya. Tumango si Tsurui, ano man ang mangyayari sa hinaharap, ang pagtatamasa sa kasalukuyan ang pinakamahalagang bagay, malamang na maaaring umunlad ang kanyang relasyon kay Gosling ayon sa modelong ito. Iniwan ng dalawa si Dali at pumunta sa bundok Huangshan. Ang tinatawag na paglalakbay sa mga bundok at paglalaro sa tubig ay natural na nangangailangan ng parehong bundok at tubig. Sa kabutihang palad. Hindi binanggit ni Gossilin ang muling paghuhukay ng mga ligaw na gulay sa proseso, kung hindi ay talagang mababaliw si Tsurui. Napakasariwa ng Erhai Lake at napakaganda ng Huangshan Mountain, ngunit sa pagbisita lamang sa dalawang lugar na ito, naramdaman ni Gossilin ang napakagandang tanawin ng China. Susunod. Dinala ni Tsurui ang munting prinsesa upang makita ang Yangtze at Yellow Rivers. Para sa dalawang ilog na ito na may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng China. Dapat dalhin ng Tsurui ang Gossilin upang maranasan ang mga ito. Nakatayo sa tabi ng Yellow River, nakatingin sa kumukulong dilaw na tubig, naramdaman ni Gosling na tila may hindi maipaliwanag na emosyon na umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong umiyak. Sabi ni Gosling, kinusot ang mga mata. Marami na siyang nakitang malalaking ilog. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ilog na may ganitong kulay at ugali. Ang kulay na iyon ay tila direktang tumatama sa puso ng mga tao, na nagpapalambot sa mga mata ng mga tao. Nangangahulugan ito na mayroon tayong iisang wika. At lahat ng nasa Yellow River at Huaxia ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Nakangiting sabi ni Tsurui, mararamdaman mo ito, ipinapakita din ito na angkop ka sa pagiging isang inchik. Panipi. Ang maging isang inchik. Pagkatapos ay maaari lamang akong magpakasal sa Huaxia. Pinapahid ni Gosling ang kanyang mapupulang mata at sinabing medyo nagbibiro. Ikakasal kay Huaxia. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Tsurui. May ipinapahiwatig si Gosling sa kanya. Si Tsurui ay hindi tanga. Sinabi ni Gosling na pakakasalan niya si Huaxia, ngunit ang Chinese na kilala niyang si Tsurui ay halos nag-iisa. Sino pa ang mapapangasawa ko? Sa pagtingin sa malalambot na mata ni Gosling, tila nakadama ng determinasyon si Tsurui mula rito. Sa maikling 10 araw ng pagsasama, si Gosling ay may gana na magpakasal dito. Kung kumalat ang balitang ito, tiyak na mapapabagsak dito ang buong madilim na mundo ng kanluran, na bigla. Habang si Tsurui ay nasa ulirat, iniunat ni Gosling ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mga braso sa leeg ni Tsurui. Gusto ko itong Yellow River, at gusto ko ang mga tao rito. Gusto ko ang mga tao dito. Mayroong dalawang interpretasyon ng pangungusap na ito. Ang mga tao dito ay maaaring mga hulugan ng mga inchik, o tumutukoy sa ang mga tao sa paligid. Sa oras na ito, si Tsurui ang tanging tao sa tabi ni Gosling. Sa nakalipas na yugto ng panahon.
Ang dalawa ay nag-iwan ng napakaraming magagandang alaala, ang bawat detalye ay napakahalaga, lahat sila ay nagniningning sa ilalim ng araw at hindi kailanman magiging maalikabok. Nang marinig ang pangungusap na ito, bahagyang ngumiti si Surui, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ni Gesilan. For some reason, bigla niyang gustong halikan ang babaeng ito. Kaya, ginawa niya iyon. Marahang ipinikit ni Gesilan ang kanyang mga mata, ang kanyang mahahabang pilikmata ay malumanay na pumapagaspas sa loob ng napakaliit na hanay, ang ganda niya talaga. Nang maglapat ang kanilang mga labi, tila lumambot ang mga alon ng Yellow River. Sa sandaling ito, sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang Yellow River, isang pares ng mga lalaki at babae. Nag-freeze ang stream. Babalik ako bukas, sabi ni Goslan, bagamat nakangiti ang kanyang mukha, may bahid ng lungkot sa kanyang tono. Matapos makita ang mga tanawin sa daan, tila naging mas mature at matino si Goslan. For some reason, kumikinang din ang mga kilay niya sa mas nakakaganyak na kinang. Kung hindi mo lang ito nakita ng sarili mong mga mata, walang mag-aakalang sa loob lamang ng 10 araw, magiging napakalaki ng pagbabago ng ugali ni Gesilan. Si Surui ay nagmamaneho, direktang ipapadala niya si Gesilan pabalik sa Quezon Mountain. Sa nakalipas na ilang araw, ang 2 taong nakasuot ng puting damit ay malamang na walang ideya sa timog, silangan, kanluran, at hilagang kanluran, at ganap na nawala sa lupain ng China. Alam ng Diyos kung gaano sila magagalit kapag nakita nila si Surui. Walang pang matagalang kapistahan sa mundo, ngunit ang paghihiwalay na ito ay magbibigay sa mga tao ng higit pang dahilan upang umasa sa susunod na pagtatagpo. Hindi siya inaliw ni Surui, ngunit iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Naintindihan naman ni Gosling at direktang hinawakan ang kamay niya. Naramdaman ang temperatura na nagmumula sa palad ni Surui, ang puso ni Gesilan ay napakainit. Siya ay isang nagdadalaga na babae sa huling pagsusuri, at ang kalungkutan bago ang paghihiwalay ay hindi ganap na natakpan, at hindi nagtagal ay naging mataas na muli ang kanyang kalooban. Surui, inaabangan ko ang araw na imbitahan kita sa hapunan. Sinabi ni Goslan, tandaan, may utang pa akong pagkain sa iyo. Siyempre naaalala ko, tumawa si Surui. Ako ay isang mabuting tao na pumanaw, dahil ayaw mo akong imbitahan na kumain sa isang stall sa tabi ng kalsada, kung gayon ang mainit na kaldero ay hindi imposible. Iyon ay hindi posible, ito ay dapat na ito ay isang napaka-engranding pagkain, sabi ni Goslan. Sa oras na ito, hindi nakikita ni Surui ang liwanag ng karunungan na kumikislap sa mga mata ni Gesilan. Huwag kang masyadong gumastos, kung ganoon, bakit hindi mo ako bigyan ng discount? Malungkot na sabi ni Surui. Discount. Tinakpi ni Goslan ang kanyang bibig at bahagyang tumawa. Siyempre, magagawa mo hanggat gusto mo. Matapos marinig ito, hinawakan ni Surui ang kanyang ilong. Bakit pakiramdam ko ay ganap akong kwalipikado na maging isang maliit na puting mukha na tao? Tumingin si Gesilan kay Surui, ang kanyang malahiyas na mga mata ay malambot na umaagos. Basta pumayag ka, aalagaan kita. Kabanata 2089. Castilian Light Bulbs. Siyempre alam ni Surui na talagang hindi nagbibiro si Goslan. Hanggat tumango siya, tiyak na magagawa niya maging manugang ng pamilya Atlantes, na ikinaiinggit ng lahat sa selos at puot. Maraming mga batang babae ang nangangarap na magpakasal sa isang mayamang pamilya. At ganoon din sa mga lalaki, ngunit si Surui ay walang interes sa walang katapusang kayamanan ng Atlantes, hindi na kailangang magpakasal sa isang mayamang asawa, dahil si Surui ay mayaman ako. How about it, seriously consider it? Sabi ni Gesilan kay Surui. Nakaupo sa upuan ng co-pilot, itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan si Surui, at isang matinding kaligayahan ang bumalot sa puso ni Gesilan. Gayunpaman, ang kaligayahang ito ay ihahayag sa bukas, at babalik sila sa kani-kanilang mga larangan ng digmaan upang ipagpatuloy ang mga laban na iyon ng walang usok ng pulbere. Si Surui ay may ngiti sa kanyang mga labi at hindi nagbigay ng tiyak na sagot. Siyempre, inaasahan din ito ni Gesilan, at hindi siya nakaramdam ng kawalan dahil dito. Ang oras ng paglalakbay ay palaging napakaikli, habang ito ay nakarating sa dulo, lalong itong magpapalungkot sa mga tao.
Si Gosling ay hindi na isang mapagkunwari na maliit na batang babae, palagi niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na harapin ang bawat minuto ng madali. Si Surui ang nagmaneho ng kotse sa buong gabi. At si Gesilan ay nagsalita sa gilid. Nasiyahan siya sa tahimik na oras para sa dalawang tao at sa kapaligiran sa loob ng kotse. Kahit na nasa labas, gaano man kagulo ang mundo, itong karwaheng ito ang mundo nilang dalawa. Sa pagtingin sa profile ni Surui, lalong gumanda si Gesilan, kaya yumuko siya at bahagyang hinalikan ang pisngi ni Surui. Ang maselang halik na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga emosyon. Pagkatapos ng halik, namula si Gesilan. Hinawakan ni Surui ang kanyang pisngi, pagkatapos ay tumingin kay Gesilan ng nakangiti. Gusto mo bang matulog sandali? Tiningnan pa rin ni Gesilan si Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakaibigan. Hindi ako matutulog. Sa kaunting distansyang natitira, ayaw ni Gesilan na sayangin ang bawat segundo. Pero kung ganito ka, baka maninagas ka bukas. Umiti si Surui. Patuloy na iniikot ni Gosling ang kanyang leeg at tumingin kay Surui ng ganito. Kung magpapatuloy ito sa isang buong gabi, kahit na mayroon siyang makapangyarihang talento na may gininto ang linya ng D. Hugo, ang kanyang leeg ay mananatili pa rin sa hindi matiis na sakit. Pagkakaroon ng oras para matulog sa hinaharap, mahinang sabi ni Gosling. Ang paglalakbay na ito ay lubos na nagpalalim sa damdamin ni Gesilan para kay Surui. Sa ilang mga pagkakataon, nadama ni Gosling na siya ay nasa isang kritikal na punto ng emosyonal na pagsabog, ngunit ginamit niya ang kanyang malakas na pagpipigil sa sarili upang pilitin itong pigilan. Tigil din siya at may sariling iniisip. Alam ni Gesilan na ang kinabukasan nila ni Surui ay hindi masyadong malinaw ngayon. Kung talagang gusto niyang maghanda ng maliwanag na daan para sa kinabukasan nila ni Surui, kailangan pa rin niya ng maraming pagsusumikap. Nauna niyang sinabi kay Surui na iimbitahan niya ito sa isang seremonyo na pagkain. Si Surui, na nagmula sa katutubo, at si Gesilan, na isang munting prinsesa, ay may ganap na magkakaibang pagkaunawa sa salitang grand. Si Gosling ay may isang plano at isang prototype sa kanyang isip ng unti-unti. At nang siya ay nag-imbita ng mga bisita sa hapunan, ito ang oras kung kailan talagang tinanggap ng senior management ng pamilyang Atlantes si Surui. Si Gosling ay may karunungan ng walang sino mang mas mahina kaysa sino man. Ang munting prinsesa na ito ay palaging maingat na inaalagaan ng pamilya sa nakaraan. Ngunit kapag sinimulan niya talagang gamitin ang kanyang utak, maaari itong maging sanhi ng lahat na makaramdam ng nakakagulat na enerhiya. Sa madaling araw, sa wakas ay bumalik sila sa lugar ng Green Pine Mountain. Sinimulan ni Surui na pabagalin ang sasakyan. Para sa kanya, labag sa kalooban niya na iwan si Gesilan ng ganito. Si Surui ay may napakagandang katangian, ibig sabihin, kahit nasanay siyang humiwalay, hindi niya gusto ang paghihiwalay. Naramdaman ni Gesilan ang mga emosyonal na pagbabago ni Surui, at kinuha ang isang kamay nito at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Huwag ka nang mag-atubili, baka magkita pa tayo. Nakangiting sabi ni Surui. Ilang paghihiwalay ang kailangang harapin ng mga tao sa kanilang buhay. Bakit parang pinipilit mong ngumiti? Ibinaling ni Gosling ang kanyang mukha, nakikinig sa mga salita ni Surui, hindi niya maiwasang isipin muli ang plano sa kanyang puso. Actually, okay lang ako. Sinabi ni Surui, ang kanyang bilis ay bumaba sa 20, at si Gesilan ay tumigil sa pagsasalita. Ang kapaligiran sa kotse ay napakatahimik, na isang uri ng psikolohikal na katahimikan, hindi isang special. Pinuksan ni Surui ang bintana ng kotse at pinapasok ang sariwang hangin ng bundok, ginulo ang mahabang buhok ni Gesilan at pinawi ang kanyang nalulumbay na kalooban. Surui, nine-love talaga ako kay Huaxia. Nilingga ni Gesilan ang kanyang mukha at sinabing. Bahagyang ngumiti si Surui at idinagdag. Alam ko, bilang karagdagan sa Huaxia, may mga tao dito. Tatahimik ang lahat. Tumango si Gesilan. Nang makitang malapit na siyang makarating sa dulo ng kalsada, matapos lumiko sa isang maliit na burol. Malapit na siyang makarating sa tirahan ni Liu He, ang huling palm ng dalawa ay maaari na lamang maiiwan. Kalahating oras lang. Ang dapat dumating ay darating, at walang paraan upang itago. Dahan-daang huminto ang sasakyan. Sa sandaling hinailan ni Surui ang handbrake, agad na nabasa ang mga mata ni Gesilan.
Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata at pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon, binipigilan ang pagpatak ng mga luha. Tinapik ni Surui si Gesilan sa balikat. Lumabas ka sa kotse, aking prinsesa. Tumanggo si Gesilan at binitawan ang kanyang seatbelt. Pinuhat ni Surui ang backpack ni Gosilan, umalis sa kalsada, at naglakad ng magkatabi sa bundok. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang si Surui, nalaman niyang huminto si Gesilan. Anong mali? Tanong ni Surui. Nakita niya ang kumikinang na mga mata ni Goslan. Inihagis ni Gesilan ang bag sa lupa, pagkatapos ay lumakad ng dahan-dahan, hinubad din ang bag sa balikat ni Surui, at pagkatapos ay ipinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ng huli. Alam din ng tanga kung ano ang gagawin ngayon ni Goslan. Naaalala mo ba ang malakas na ulan na nabasa natin sa dali? Mahinang sabi ni Gesilan. Sa oras na ito, napakalapit na ng kanyang mga labi kay Surui, at malinaw na naamoy ng ilong ni Surui ang halimuyak na nagmumula sa katawan ni Gesilan. Siyempre naalala ni Surui ang malakas na ulan, at higit pa sa kalituhan at pagmamahal na dulot nito sa kanila. Kaya, natural, muling inilagay ni Gesilan ang kanyang mga binti sa baywang ni Surui. Sa poster na ito, ang puwitan lang ni Goslan ang kayang hawakan ni Surui. Silang dalawa ay nasa gitna ng mayayabong na halamanan at itinanghal muli ang plot ng araw na iyon sa dali. Ang maulap na mahinang ulan ay nagsimulang bumuhos, ngunit sina Surui at Gesilan ay hindi nakaramdam ng lamig, sa halip ay napuno ng init ang kanilang mga katawan. Si Gesilan ay labis na nahuhumaling sa pakiramdam na ito, hinawakan niya ang ulo ni Surui, at mas nasangkot siya kaysa sa huli. Ang lalaki at babae na ito ay nagsisimula ng makalimutan ang kanilang mga damdamin at pagkalimot sa sarili, ngunit ngayon ay isang tao ang nasa bingit ng pagkasira. Ang taong ito ay natural na Castilan. Bago siya bumalik, tinawagan ni Goslin si Castilan ng maaga. Ang huli ay hindi nakatulog buong gabi, at pumunta sa gilid ng burol upang maghintay sa kalagitnaan ng gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumalik ang kanyang ate, nakita talaga ni Castilan ang ganoong sitwasyon na ikinagalit niya. Damn! Hindi naman sa hindi niya alam na naghalikan sina Gesilan at Surui, pero kapatid niya ito, at pinagmamasdan niya ito ng sarili niyang mga mata. Bilang isang bystander, napakasama ng pakiramdam. Naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at nagsilabasan ang mga ugat sa kanyang mga braso. Gusto talaga ni Castilan na bigyan ng masarap na pagkain si Surui, anong klaseng bagay ito? Ang dalawa ay naghalikan ng mapusok at nakakalimot, ngunit nandito sila bilang mga bombilya. Isang walang katulad na galit ang umaagos sa katawan ni Castilan. Parang sinilaban siya nito. Damn bastard! Isang hakbang pasulong si Castilan, handa siyang gawin ito. Nag-iwan siya ng malalalim na bakas sa kinatatayuan niya. Malinaw na gagamitin ni Castilan ang lahat ng kanyang lakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa siya makahakbang ay may narinig siyang yabag sa likuran niya, at pagkatapos, may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Dahil nagpapalam na ngayon sina Surui at Gesilan sa kanilang espesyal na paraan, at nasa malayo sila, hindi nila napansin ang sitwasyon dito. Ang sumisikat na kapangyarihan sa loob ng katawan ni Castilan ay malapit ng tumagilid. Ngunit nang makita niya ang taong nasa harapan niya, agad siyang nagpakita ng gulat na tingin. Ang kapangyarihang iyon ay biglang nagwakas. Ang kaharap niya ay isang military strategist, ngunit hindi na siya nakasuot ng blue-faced Vance Devil Mask at isang malaking itim na damit. Ano naman sayo? Sabi ni Goslan. Bahagyang ngumiti ang opisyal ng militar. Ikaw lang ang nakakaalam ng pagkatao ko. Bakit ako magpapanggap na nasa harapan mo? At saka, kahit na magpakita ako sa harap ni Surui sa ganitong paraan, dapat din niyang malaman na hindi ako makakalabas. Hindi pa rin naitago ni Castilan ang pagkagulat sa kanyang puso, at patuloy na nakatingin sa hitsura ng opisyal ng militar sa oras na ito, at nag-react lamang pagkatapos ng 10 segundo. Pero, bakit ka nagtatago kay Surui? Mayroon akong mga dahilan. Ang mga mata ng tagapayo ng militar ay lumipad sa lalaki at babae na marubdob na naghahalikan, at bahagyang ngumiti. Mukhang wala ka sa mabuting kalooban. Iniunat ni Castilan ang kanyang kamay upang suportahan ang puno ng kahoy, at pagkatapos ay sapilitang pinunit ang isang malaking piraso ng balat. Paano ako magiging maganda ang mood? Bahagyang ngumiti ang strategist.
Hindi naman, si Apollo ay ganoong tao, mayroon siyang sariling pangangatawan upang makaakit ng mga bubuyog at paru-paro. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya, mahalaga lang ako kay Goslan. Sabi ni Castellan, at akmang hahakbang muli. Huwag kang pumunta. Hinawakan siya ng strategist at itinuro ang malayo. Hindi ba maganda na hayaan silang magpaalam ng ganito? Bakit kailangan mong matakpan ang napakagandang sandali? Maganda sila, hindi ako maganda. Pinunit ni Castellan ang panibagong Bart, wala talagang mahanap na paraan ang lalaking ito para maibulalas. Lumingon ang sarhento upang tumingin sa kanya, pagkatapos ay sinabi, Castellan, paano ka naging nakakainis? Nakakainis kaya? Makinig pagkatapos sabihin ito, ang buong pagkatao ni Castellan ay hindi maayos. Guwapo siya at mayaman, maganda ang background at mataas ang status, pero ang sabi talaga ng military advisor nakakainis siya. Ito ba ang iyong tunay na opinyon? Tanong ni Castellan, at tila may pakialam pa rin siya sa opinyon ng tagapayo. Gamit ang sinabi mo, iniunat ng strategist ang kanyang kamay at tinapik ang dibdib ni Castellan. Sa kasalukuyan mong personalidad, kung komportable ka, hindi magiging komportable ang mga tao sa paligid mo. Ang pagsusuri sa pangungusap na ito ay talagang napakababa. Halos sumabog si Castellan. Ngunit, sa oras na ito, sa wakas ay naghiwalay ang mga labi ni Goslan at Surowi. Hinawakan pa rin ng huli si Goslan, at sinabing, kung makita tayo ng iyong kapatid na ganito, ano ang iisipin niya? Kabanata 2090. Masakit na voyeur. Dito. Ang mga boses ni Castellan at ng military advisor ay pinananatiling napakababa. Kung maasikaso si Surowi, dapat ay nakakarinig siya ng ilang galaw, ngunit tila siya ay masyadong dedikado ngayon, tila wala na siyang oras para alagaan siya, at ang lahat ng atensyon niya ay nasa babaeng nasa harapan niya. Ngunit malinaw na narinig ng tagapayo at ni Castellan ang kanilang pag-uusap. Nang marinig ni Surowi ang pangungusap na ito, biglang naningkit ang mga tenga ni Castellan, at hindi man lang siya nakapag-abala na ipahayag ang kanyang galit. Kung nakita ng kapatid ko ang eksenang ito, ano ang iisipin niya? Habang nag-iisip, bahagyang hinalikan ni Castellan ang mga labi ni Surowi. Medyo nagalit na naman si Castellan. Posible rin na kapag nakita ng isang kapatid na lalaki ang kanyang kapatid na babae na umiibig. Ito ang maramdaman niya, hindi banggitin na si Castellan ay tinutusok din ang kanyang ilong at mata kay Surowi, at hindi niya ito matiis. Oo, baka galit na galit siya. Tumawa si Surowi. Nang marinig ang halakhak na ito, halos naging kulay atay ng baboy ang mukha ni Castellan. Inatak siya ng military advisor sa mga balikat, nagpipigil ng husto. Kung hindi dahil sa biglaang pagkaladkad sa kanya ng strategist, natatakot ako na matagal nang sumugod si Castellan palabas. Tisigan na sana ang huli. Ngunit tinapin ng military advisor ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at pamulong sa kanyang tainga, Dilin, ayaw mo bang malaman ang tunay na ugali ng iyong kapatid? Galit na ibinaling ni Castellan ang kanyang mukha, sa tamang panahon, upang salubungin ang schadenfreude na tingin ng tagapayo ng militar. Ang panganay na anak ng Golden Family, na dating labis na mapagmataas, ay hinakay palayo ng strategist sa oras na ito. Mukhang hindi pinagpalang lugar ang China para kay Castellan palaging nagdurusa ng sunod-sunod. A charming smile rippling from the delicate and pretty face of Goslan. She said, hindi ko makontrol kung ano ang ugali ng kapatid ko, isa siyang aso at matandang dalaga, kaya dapat niyang alagaan. Maging sarili mo. Matapos marinig ito, bumagsak si Surowi sa kakatawa, ang taong ito ay nanginginig ang buong katawan, at ang kanyang mga braso ay hindi na makahawak kay Castellan. Single dog plus old virgin. Hindi ka panipaniwala na ang pangungusap na ito ay nagmula sa bibig ng munting prinsesa ng pamilyang Atlantes. Bukod dito, ang bagay ng kanyang pagsabog ay ang kanyang sariling kapatid. Tumiti si Surowi at sabay na sumandal pasulong at pabalik. Nang makita ang eksenang ito, labis ding natuwa si Castellan. Sa mahabang panahon nakasama si Surowi. Ang paraan ng pagsasalita niya ay nahawahan ng estilo ng isa't isa. Kung noon pa man, hindi maglalakas loob na isipin ni Castellan na kaya niyang sabihin ang dalawang salitang ito. Kung ito ay maririnig ng mga nakatataas na miyembro ng Golden Family, tiyak na mararamdaman nila na ang mga aksyon ni Castellan ay walang pinag-aralan at sinisira ang imahe ng pamilya. Ganon din, iniisip din ni Castellan.
Higit pa rito, inilarawan siya ng kanyang ate bilang isang aso at matandang birhen. Kahit na ito ay totoo, si Castilian ay talagang mahirap tanggapin. Pakiramdam niya ay sisubog na siya sa kinatatayuan niya. Nang umalis sina Goslan at Surui, labis siyang nag-alala na ang kanyang kapatid na babae ay maalis sa landas ni Surui. Ngayon ay tila ito ay higit pa sa pag-alis ng landas. Ito ay naging isang tumakas na maliit na ligaw na kabayo. At ikinakalat ang mga kuko nito sa damuhan. Halos mabali ang mga ngipin ni Castilian. Goslan, paano niya nasabi iyan? Gayunpaman, ang kamay ng military advisor ay nasa kanyang bibig. Hindi lamang ito tunog marilag, ngunit ito ay medyo masaya. Siyempre, hihinto na sa pagtawa ang strategist at nanginginig ang katawan. Lalo nitong ikinainis si Castilian na para bang pinagmamasdan ng buong mundo ang mga biro niya, at ang sarili niyang kapatid na babae ang nagdulot ng mga ganyang biro. Pagbalik ko sa pamilya, gusto kong isara ang pagkakakulong kay Jessie Lynn. Pabangis na sabi ni Castilian. Gayunpaman, sa tingin ko ang sinabi ng kapatid mo ay totoo. Napangiti ang strategist. Dahil ito ang katotohanan, bakit hindi hayaan ang iba na ipaliwanag ito? Kahit na medyo hindi naaangkop ang mga salitang ginamit niya. Bago pa man matapos magsalita ang strategist ay hindi na niya napigil ang tumawa ulit. Kapag nagsimula ng magmaneho si Goslan, may potensyal siyang maging isang bihasang driver. Pagaman ito ay katotohanan, mahigpit na kumuyam ang kamao ni Castilian. Upang pag-usapan ng iba sa ganitong paraan, saan napunta ang pagpapalaki kay Goslan? Lubhang hindi nasisiyahan si Castilian, at sa sandaling tumaas ang galit sa kanyang puso, hindi na ito mapipigil. Virgin pa ba ang kapatid mo? Tinabi ni Surui na may kaunting pagtataka. Sa mga taong ito, maaari pa rin niyang mapanatili ang katayuang ito sa kanyang edad. Ito ay isang bihirang hayop, kumanga. Nakatayo sa malayo si Castilian, malinaw na nakikinig, namumula ang mukha, na para bang makakasuka siya ng dugo sa susunod na segundo. Ang strategist ay walang pakialam sa kanyang sariling imahe, nanginginig ang kanyang katawan na parang salon, at halos malagutan na siya ng hininga sa kakatawa. Ngayon, talagang nagdududa ang strategist kung alam ni Surui na nasa tabi niya si Castilian, kung hindi, bakit magtatanong ang lalaking ito ng ganoong tanong at pagkatapos ay bawiin ito ng sunod-sunod. Siyempre, pula lang ito ng military advisor. Hindi siya partikular na kumbinsido tungkol dito. Ngunit napakaraming mga paikot-ikot sa tiyan ni Surui. Kapag nakikitungo sa ganitong uri ng mga kalakal, maaaring mahulog ang isang tao nang hindi sinasadya. Pumunta sa hukay. Oo, virgin talaga ang kapatid ko. Alam mo, napakayabang niya, at hindi siya minamaliit ng mga ordinaryong babae. Nakangiti ring sabi ni Gesilan. Ang pakikipag-usap ng masama tungkol sa iba sa likod nila ay palaging may napakalakas na pakiramdam ng kaiginhawahan. At si Goslan ay pinasama rin ni Suraila, at lubos na umibig sa pakiramdam na ito, hindi banggitin na ang bagay ng masasakit na salita ay iyon pa rin ang nakatatandang kapatid. Na laging ipinagmamalaki ang sarili. Kung narinig ni Castilian ang boses ng kanyang kapatid na babae, malamang na sisubog siya sa lugar ng 100 beses na magkakasunod, hanggang sa mabugbog niya ang sarili bago siya kumalma. Nang marinig ang mga salita ni Gesilan, humiling si Surui, siguro hindi na birhen ang kapatid mo. Minsan na niyang binigay ang chapter sa sarili niya. The chapter once para sa sarili niya. Agad na naunawaan ni Goslin ang kahulugan ng pangungusap na ito. Nahihiyaman ay namumula ang maganda niyang mukha at tuwang-tuwa siya. Maputi ang kutis ni Castilian. Ang bibig ng aso ay hindi maidere ang gering, sabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tinadya ng strategist na makitang napahiya si Castilian, kaya tinakpan pa niya ang bibig at sinabing, hindi ba totoo ang sinabi ni Apollo? Hindi mo dapat sabihin sa akin na hindi mo naranasan iyon. Ito ay isang pagtatangka. Sa pagtingin sa Schadenfreude ng tagapayo ng militar, galit na sinabi ni Castilian. Sa palagay mo ba ay angkop na sabihin ang gayong walang kabuluhang mga salita sa iyong kakayahan? Kung ito ay itinuturing na walang kabuluhan. Kung gayon kung maglalakbay ka sa lungsod ng kadiliman. Tiyak na masisira ang iyong imahinasyon. Umiling-iling ang strategist, masayang-masaya pa rin, tila hindi magdudulot ng anumang epekto ang opinyon ni Castilian sa kanya. Sandaling tumawa sina Surui at Gesilan, ngunit nag-aatubili pa rin ang huli na bumaba sa kanya.
Unti-unting tumigil ang tawanan ng dalawa, narinig ko lang si Gesilan na biglang nagsalita sa mahinang boses. Tsurugi, gusto ko talagang bumalik. Pagkakaroon ako ng ilang sandali. Kailangang bumalik ang oras sa madilim na mundo. Napaka-unstable, paano na lang kung wala ako? Narcissistically ang sinabi ni Tsurugi, ngunit sa katunayan, mula nang bumalik sa China, halos lahat ng oras niya ay wala sa kanluran. Mahirap umalis sa sariling bayan. Para kay Tsurugi, ang bansang nagsilang at nagpalaki sa kanya ay ginawa siyang hindi mapaghihiwalay. Hindi kailanman handang bumalik si Tsurugi kung hindi na siya babalik. Kapag bumalik ka, siguraduhing makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon, sabi ni Goslan. Huwag kang mag-alala, aking prinsesa. Tinapik ni Tsurugi ang nakatalikod na puwet ng huli. Ito ay isang bagay lamang sa kanyang sariling kagustuhan. Dahil sa oras na ito ang kamay ni Tsurugi ay nakapatong sa ilalim ng puwitan ni Gesilan. Sa katunayan, hindi kailanman hinawakan ni Tsurugi ang mga kamay ni Jessie sa loob ng napakaraming araw. Medyo mura lang ang kailin. At bukod sa biglaang hindi makakalimutang halik, wala siyang nagawa para kainin ang kanyang tokwa. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga aksyon ni Tsurugi ay nahulog sa mga mata ni Castilan, na muling nagdulot sa kanya na maabot ang kritikal na punto ng pagsabog. Ang lakas ng loob mong hawakan ang puwete ng kapatid mo. Mas matapang kaya siya. Nagnganga ang mga ngipin ni Castilan. Tila na mula nang makilala niya si Tsurugi, ang lahat ng kanyang pagtatanim ay nabura, at ang mga naprovoke ay madalas na nagagalit. Talagang hindi ito ang estado na gusto ni Castilan. Gayunpaman, ayon sa payo ng tagapayo, malaki ang posibilidad na ang Golden Family at ang Sun Temple ay magkakaroon ng pangmatagalan at malalim na kooperasyon sa hinaharap. Sa oras na iyon, hindi makikita ni Castilan si Tsurugi na nakatingala, at hindi siya magagalit sa lalaking ito. You have to keep calm, this too might give you more surprises in the future. Nakangiting sabi ng strategist. Kahit na napakalayo nito, malinaw na ramdam ni Castilan ang hindi pagkakahiwalay ni Tsurugi sa puso ng kanyang kapatid. Hindi ko mapigilan. Inay, hayaan mo na ang iyong kapatid. Tinabi ng tagapayo. Kung hindi, ipapainom kita. Gawin nating jade at sutla ang ating mga laban. Ano sa tingin mo? Ang isang inumin ba ay nagkakahalaga ng isang maliit na kapatid na babae? Galit na sabi ni Castilan. Well, pag-usapan natin ito kapag bumalik tayo sa kanluran. Umiling ang sarhento, saka ngumiti at binitawan ang bibig ni Castilan. Tara na, tumalon si Gosling mula sa katawan ni Tsurugi. Umalis sa yakap ng kabilang partido, at hindi naramdaman ang tibok ng puso ng kabilang partido, na naging sanhi ng isang malinaw na pakiramdam ng pagkawala sa puso ni Goslan. Sa pagkakataong ito, dinala rin ng strategist si Castilan, bagamat nag-aatubili ang huli, ngunit tinangay siya ng galit, pansamantalang hindi makapag-isip, kaya't hinayaan na lamang niya ang strategist na kunin siya. Ngunit tumingin si Tsurugi sa direksyon na iniwan ni Castilan, kumurap, at itinaas ang gitnang daliri sa kanyang likod. Lumalabas na pagkatapos ng halik kay Goslan, natuklasan ni Tsurugi ang pagkakaroon ng Castilan. Sa ugali niya, siguradong may mga gamo-gamo ang natapon niya. Kung hindi, hindi ito si Tsurugi. Nang dumating sina Tsurugi at Gesilan sa patio ni Liu He, magkahawak kamay, nakita nila si Castilan na puno ng galit ang mukha, ngunit ang strategist ay nawala. Hello? Long time no see? Mismo na ba ako? Si Tsurugi ay bukas palad na humakbang, binuksan ang kanyang mga braso, at binigyan si Castilan ng isang mahigpit na yakap.